Maaga pa lamang ay gising na si Sofia. Tahimik niyang inayos ang uniforme, isinukbit ang maliit na bag, sa kamarahang hinalikan sa noo ang 4 na taong gulang na anak na si Jenny na mahimbing pang natutulog. Isang tingin din ang ibinigay niya sa asawang si Orlando na himbing pa rin sa kama bago siya tuluyang umalis ng bahay. Mabilis siyang nakarating sa pribadong care facility kung saan siya nagtatrabaho bilang caregiver. Hindi madali ang kanyang trabaho. Maghapon siya naglilinis ng katawan ng mga matatandang alaga, nagpapalit ng diaper, naghahanda ng gamot, nagpapakain, at nagsisigurong komportable ang bawat pasyente. Kahit nakakapagod, hindi siya kailanman nagreklamo. Good morning po, Lola Sally! Nakangiting bati niya habang inaayos ang kumot ng matanda. Ngumiti naman ang matanda. Ikaw lang talaga ang may tiyagang mag-alaga sa akin. Trabaho ko po ito at parang nanay ko na rin po kayo. Ngunit hindi lahat ng pasyente ay ganoon kabait. Pagdating niya sa silid ni Mang Ernesto, nadatnan niyang nakasimangot na naman ito. Bakit ngayon ka lang? Pababayaan niyo na lang ako mawala? Sigaw nito. Mahinahon pa rin lumapit si Sofia. Pasensya na po, may inasikaso lang po akong ibang pasyente. Ngunit lalo lamang nagalit ang matanda. Tinabig nito ang tray ng pagkain. Kumalat ang sabaw sa sahig. Kasunod noon ay itinulak pa nito ang kamay ni Sofia. Sandaling napapikit si Sofia. Ramdam niya ang pagod, ramdam niya ang sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang pamilyar na paalala ang pumasok sa isip niya. Isipin mo na lang, magulang mo ang inaalagaan mo. Yon ang palagi niyang sinasabi sa sarili kapag nahihirapan. Huminga siya ng malalim, sa kanyang muling pinulot ang natapong pagkain. Wala pong problema, gagawa na lang ulit ako. Unti-unting kumalma ang matanda. Lumipas ang buong araw na halos hindi siya naupo kahit isang beses. Pagsapit ng uwian, pagod na pagod ang kanyang katawan. Ngunit gumaan ang pakiramdam niya habang naglalakad pa uwi. Alam niyang may naghihintay sa kanya. Pagkabukas pa lamang ng pinto ng kanilang maliit na bahay, isang batang babae na agad ang tumakbo palapit sa kanya. Mommy! Napayakap si Jenny sa kanyang bewang. Agad namang kinarga ni Sofia ang anak at paulit-ulit tong hinalikan sa pisngi. Namiss kita, anak. Namiss din po kita. Natawa si Sofia habang hinahaplos ang buhok nito. Nasaan si Daddy? Biglang nawala ang ngiti ni Jenny. Tinuro nito ang direksyon ng kanto. Umuwi na po siya. Kanina. Lumabas lang din po ulit. Saglit na gumaan ang loob ni Sofia. Ngunit agad ding napawi yon sa sumunod na sinabi ng anak. Nagiinom na po siya sa may kanto. Napabuntong hininga si Sofia. Hindi na yon bago. Tuwing matatapos ang trabaho ng asawa, lalo na kapag Biyernes o Sabado, halos pareho ang nagiging takbo ng gabi. Mahigpit niyang niyakap si Jenny. Pagkatapos ay tahimik siyang tumingin sa labas ng bintana. Sa di kalayuan, tanaw niya ang mga lalaking nagtatawanan habang umiikot ang mga tagay ng alak. Isa sa mga nagkakasiyahan ay ang kanyang asawa. At sa unang pagkakataon sa araw na yon, mas mabigat pa ang naramdaman niyang pagod sa bahay kaysa sa buong maghapong pag-aalaga ng mga pasyente. Sofia, natanggap ka na. Kailangan ka na sa Dubai sa susunod na linggo. Natigilan siya. Dumating ang trabahong matagal niyang ipinagdarasal. Ngunit kapalit nito ang paglayo sa kanyang pamilya. Gayunpaman, nang maalala niya ang kanilang utang at ang kinabukasan ni Jenny, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Pagsapit ng araw ng kanyang pag-alis, hindi napigilan ni Jenny ang pag-iyak habang mahigpit na nakakapit sa kanyang ina. Mommy, huwag po kayong umalis. Pakiusap ni Jenny. Lumuhod si Sofia at niyakap ang anak. Babalik ako, anak. Para sa'yo ang lahat ng ito, okay? Tahimik namang yumakap si Chrissy kay Sofia habang pinipigilan ang sariling maluha. Pagdating sa departure area, hinarap ni Sofia ang kanyang asawa. Mahigpit sila nagyakapan. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Tumango si Orlando. Pangako, iingatan ko sina Jenny at Chrissy hanggang makauwi ka.
Mabilis na lumipas sa mga araw matapos makaalis si Sofia papuntang Dubai. Ngunit para kay Sofia, bawat araw ay tila napakahaba. Hindi naging madali ang buhay niya bilang overseas caregiver. Halos wala siyang pahinga. Bukod sa pagpapakain at pagpapaligo sa mga matatanda, siya rin ang naglilinis ng bahay, naglalaba at nagluluto. Minsan ay madaling araw na siya nakakatulog, ngunit kailangan pa rin gumising bago sumikat ang araw. Mas lalo pang bumigat ang kanyang trabaho dahil sa ugali ng ilan niyang inaalagaan. May isang matandang Pinoy na madalas siyang pagalitan kahit wala naman siyang pagkakamali. Bakit ang bagal mo? Hindi ka ba marunong sumunod? Tahimik lang na yumuyuko si Sofia. Marunong po. Pasensya na po. May pagkakataon pang itinapon sa sahig ang pagkaing inihanda niya. Sa halip na magalit, muli niya itong nilinis at naghanda ng panibagong pagkain. Palagi niyang ipinapaalala sa sarili ang dahilan ng kanyang pagtitiis. Para kay Jenny, para sa kinabukasan ng anak ko. Tuwing gabi, yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa kabilang banda, maayos namang inaalagaan ni na Orlando at Chrissy si Jenny. Hindi na umalis si Chrissy sa kanilang bahay. Siya na ang naghahanda ng baon ng bata, naghahatid at sumusundo rito sa paaralan at tumutulong sa mga gawaing bahay habang nagtatrabaho si Orlando. Halos araw-araw ay tumatawag si Sofia sa Pilipinas. Kapag naririnig niya ang boses ng anak, tila nawawala ang lahat ng pagod niya. Mommy! Masayang sigaw ni Jenny sa video call. Hello anak, kamusta ka? Okay po, nakakuha ko ng star sa school. Napangiti si Sofia. Ang galing naman ng baby ko. Maya-maya'y tumahimik si Jenny. Mommy, kailan ka uuwi? Napahigpit ang hawak ni Sofia sa cellphone. Malapit na anak. Talaga po? Oo, uuwi ako bago ang ika-7th birthday mo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Yehey! Promise po? Promise. Napangiti si Jenny. Mag-aaral po ako ng mabuti. That's my girl. Ano nga ulit ang gusto mong maging paglaki mo? Doktor po. Napaluha si Sofia, ngunit agad niya itong pinahid. Mag-iipon si Mami para matupad ang pangarap mo anak. Mahal na mahal ka ng Mami. Opo, hihintayin kita. Matagal na pinagmasdan ni Sofia ang anak bago natapos ang tawag. Pakiramdam niya ay gumaan ang lahat ng kanyang dinadala. Ngunit may isang bagay na unti-unti niyang napapansin. Kapag tinatawagan niya si Orlando, madalas ay hindi ito sumasagot. Kapag nagchat-chat siya, oras o minsan ay buong araw ang lumilipas bago ito mag-reply. Kapag nakakasagot naman ang asawa, palagi ito nagmamadali. May ginagawa lang ako. Busy sa trabaho. Pagod ako, mamaya na tayo mag-usap. Unti-unting sumisiksik ang pag-aalala sa puso ni Sofia. Sinubukan niyang huwag mag-isip ng masama. Baka totoong abala lang ang asawa. Baka pagod lamang ito. Kaya ipinagdasal na lamang niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Lumipas pa ang ilang taon. Unti-unti nang nabayaran ni Sofia ang kanilang mga utang. Nakapag-ipon na rin siya ng sapat na pera para sa pag-aaral ni Jenny at sa maliit na negosyong pangarap nilang mag-asawa. Sa wakas, dumating ang araw na matagal na niyang hinihintay. Pauwi na siya ng Pilipinas. Habang nasa eroplano, hindi maalis ang ngiti sa kanyang muka. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang litrato ni Jenny na magpipitong taong gulang na. May isa pa siyang naisip, isang sorpresa para sa pamilya niya. Sa loob ng kanyang maleta ay nakatiklop ang isang makulay na costume ng clown. Hindi niya sasabihin sa pamilya na nakauwi na siya. Balak niyang magkunwaring isa sa mga mag-e-entertain sa birthday party ni Jenny upang personal itong sorpresahin. Habang hinihintay ang paglapag ng eroplano, paulit-ulit niyang pinapanood sa cellphone ang mga magic tutorial na inaral niya sa YouTube. Napangiti siya, excited sa kung ano ang magiging reaksyon ng mga mahal sa buhay. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Jenny. Maaga pa lamang ay abala na ang buong bahay.
Isa-isang dumating ang mga mesa, upuan at mga pagkain. Makukulay na lobo ang nakasabit sa kisame habang nakalagay sa gitna ng sala ang malaking tarpaulin na may nakasulat na Happy 7th Birthday Johnny. Masayang tumatakbo ang mga batang bisita sa bakuran. Ngunit sa gitna ng ingay at tawanan, may isang batang tahimik na nakaupo sa gilid. Si Jenny. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng cellphone na hawak. Lumapit si Orlando. Anak, bakit hindi ka pa nakikipaglaro? Tumingala ang bata. Daddy, bakit ang tagal sumagot ni Mami sa tawag? Magsisimula na yung birthday ko. Napabuntong hininga si Orlando bago pinilit ngumiti. Ewan ko nga anak, baka busy lang sa trabaho ang mami mo. Tumango si Jenny, ngunit halatang nabigo. Kasabay noon, ang pagdating ng dalawang clown na magpapasaya sana sa mga bata. Isa sa kanila ang matangkad na clown na may pulang ilong at makulay na wig. Walang nakapansin na si Sofia pala yon. Kasama niya ang isang professional entertainer na hinire niya bilang assistant upang walang makahalata sa kanyang plano. Tahimik siya nagmasid habang pumapasok sa bakuran. Nakita niya si Jenny. Mas malaki na ito kaysa noong huli niya itong nayakap. Mas humaba na rin ang buhok nito. Nanubig ang kanyang mga mata. Ang laki na ng anak ko. Bulong ni Sofia sa kanyang isip. Ngunit na makita niyang malungkot ang mukha nito, agad niyang inilabas ang cellphone sa bulsa ng costume. Mabilis siya nag-type. Nasa work pa si Mami anak. Enjoy mo muna ang birthday mo ha. Tatawag ako mamaya. I love you. Makalipas ang ilang segundo, tumunog ang cellphone ni Jenny. Binasa nito ang mensahe. Unti-unting sumilay ang malaking ngiti sa kanyang labi. Si Mami! Masayang niyakap ng bata ang kanyang cellphone. Mula sa malayo, napaluha si Sofia. Sorry anak, konting tiis na lang. Nagsimula ang programa. Nagpakitang gilas ang assistant sa iba't ibang laro habang si Sofia naman ay nagsagawa ng ilang simpleng magic tricks na ilang linggo niyang pinagpraktisan sa Dubai. Masayang masaya ang mga bata. Palakpakan ang lahat. Paminsan-minsan ay lihim niyang sinusulyapan sina Orlando at Chrissy. Napangiti siya. Buti na lang, magkakasama pa rin sila. Salamat Lord. Sa kalagitnaan ng programa, napansin niyang biglang umalis si Orlando. Tahimik itong pumasok sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, sumunod din si Chrissy. Napaisip si Sofia. San kaya sila pupunta? Lumingon siya sa assistant. I-cover mo muna ako. Tumango ang kasama niya at ipinagpatuloy ang pagpapasaya sa mga bata. Tahimik na pumasok si Sofia sa bahay. Balak sana niyang alisin na ang costume at sorpresahin ng asawa bago lumabas upang yakapin si Jenny. Mahina ang kanyang mga hakbang. Pagdating niya sa kusina, narinig niya ang mahinang tawanan. Napangiti pa siya. Ngunit nang silipin niya ang kabilang bahagi ng dingding, biglang tumigil ang kanyang mundo. Mahigpit na magkayakap sina Orlando at Chrissy. Hindi pa man siya nakakahinga, nakita niyang marahang hinawakan ni Orlando ang muka ng kanyang kapatid. Kasunod noon ang paglalapat ng kanilang mga labi. Parang may malaking batong bumagsak sa dibdib ni Sofia. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang sariling asawa, ang sarili niyang kapatid, ang 2 taong pinakamamahal at pinagkakatiwalaan niya. Dahil sa sobrang pagkabigla, umatras siya. Ngunit natamaan ng kanyang paa ang isang maliit na mesa. Nalaglag ang isang babasaging florera. Nabasag yon sa sahig. Nagulat sina Orlando at Chrissy. Sabay silang napalingon at lumapit. Ano yon? Gulat na sabi ni Orlando. Mabilis siyang lumabas sa kusina. Nadatnan nila ang clown na nakayuko sa gitna ng mga bubog. Galit na lumapit si Orlando. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok sa loob? Walang maisagot si Sofia. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa tindi ng galit, sinunggaban ni Orlando ang clown. Against the rules yung ginagawa mo! Hinila niya ang makulay na wig. Kasabay ng pagkakahatak nito ay tumambad ang tunay na muka ng taong nasa likod ng costume. Si Sofia. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata.
Nanigas sina Orlando at Chrissy. Parang nawalan ng dugo ang kanilang mga muka. Sofia? Napaatras si Chrissy. Ate? Hindi na napigilan ni Sofia ang sarili. Lumapit siya habang umiiyak. Mga wala kayong awa! Mariin niyang itinuro ang dalawa. Kaya pala hindi kayo sumasagot sa mga tawag at text ko. Mas lalong lumakas ang kanyang boses. Habang nagpapakahirap ako sa ibang bansa, habang halos maghingalo na ako sa trabaho, iniiputan niyo na pala ako sa ulo? Lumuhod si Orlando. Sofia, patawarin mo ako. Hayaan mo ako magpaliwanag. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Sofia. Humahagulgol naman lumapit si Chrissy. Ate, nagkamali ako. Manahimik ka! Bulyaw ni Sofia. Napaatras ang dalaga. Tinuring kitang kapatid. Pinatira kita sa bahay. Tinulungan kitang makabangon. Ito ang sinukli mo? Walang makatingin sa kanya. Parehong nakayuko ang dalawa. Humugot ng malalim na hininga si Sofia. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi ito matatapos dito. Isa-isa niyang tinuro ang dalawa. Ipapahiya ko kayo. Humakbang siya palapit. At ipapakulong ko kayong dalawa. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Jenny. Bit-bit pa nito ang maliit na birthday hat. Napatingin ito sa babaeng umiiyak. Mama? Natigilan si Sofia. Mama! Tumakbo ang bata at mahigpit siyang niyakap. Hindi na napigilan ni Sofia ang pag-iyak. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Oo anak, si mami ito. Masayang umiiyak si Jenny habang hinahawakan ang mukha ng ina. Umuwi ka na! Tumango si Sofia habang pinapahid ang luha. Oo anak, umuwi na ako. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak. Halika! Saan tayo pupunta, Mommy? Tumingin muna si Sofia kina Orlando at Chrissy. Mababakas sa kanyang muka ang matinding pagkadismaya. Tapusin muna natin ang birthday mo. Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita. Pagkatapos, aalis na tayo sa bahay na to. Tahimik na sumunod si Jenny habang naiwan sa loob ng bahay sina Orlando at Chrissy. Kapwa na kayuko, alam na hindi na nila mababawi ang pagkakamaling tuluyan ng sumira sa isang pamilya. Kalaunan, lumayas na rin sina Orlando at Chrissy. Lumipas ang ilang taon matapos tuluyang iwan ni Sofia ang masakit na nakaraan. Matagumpay niyang naipanalo ang kasong isinampa laban kina Orlando at Chrissy. Kasalukuyan nagtatago at pinaghahanap ng pulis si Orlando at Chrissy. Nagte-text si Orlando kay Sofia, nakikiusap na iurong ang kaso. Ngumisi lang si Sofia pero hindi nag-reply. Paulit-ulit ding tumatawag si Chrissy kay Sofia pero hindi ito sinasagot ng ate. Tapos na tayo. Pinili niyong sirain ang tiwala ko. Samantalang, ibinuhos ni Sofia ang kanyang oras sa pagpapalaki kay Jenny na lumaking mabait, masipag at determinadong tuparin ang pangarap nitong maging doktor. Dahil sa sipag at ipon ni Sofia sa ibang bansa, nagtayo siya ng negosyo. Naipagpatuloy din niya ang pag-aaral ng anak ng walang hadlang. Hindi naglaon, nakilala ni Sofia si Robbie, isang matagumpay na businessman na walang ibang ipinakita kundi respeto, katapatan at tunay na pagmamahal sa kanilang mag-ina. Hindi nito sinubukang palitan ang ama ni Jenny, kundi pinili nitong maging gabay at kaibigan ng bata. Sa paglipas ng panahon, unti-unting natutong magtiwala at magmahal muli si Sofia. Higit sa lahat, masayang-masaya si Sofia para sa anak niyang si Jenny dahil may father figure ito habang lumalaki. Sa huli, napatunayan niyang may mga taong mananakit at magtataksil. Ngunit mayroon ding mga taong darating upang buuin muli ang pusong minsang nadurog. At sa pagkakataong ito, ang kaligayahang natagpuan niya ay hindi na kailanman nawala. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang kwento ni Sofia? Anong masasabi niyo sa kataksilan ni Orlando at Chrissy? Anong kaparusahan ang deserve nila? I-comment niyo naman po sa baba ang opinion niyo.
Maraming salamat po sa pakikinig mga ka-Phenoms. Hanggang sa muling kwentuhan, ito ang Phenom Stories.